Kalaunan ko lang nalaman. Doon nagsimula ang lahat noong gabing iyon. Marami na akong nakilala. Lahat sila may gustong makuha sa akin. Kapangyarihan, posisyon, kabuhayan. Siya lang ang isa na noong una ay gusto lang magnakaw ng isang tapayan ng alak sa akin. Noong una ko siyang makita, may nakasiksik pang basahang punit sa bibig niya. Kung sino ang nanggugulo sa akin, siya ang ginagalaw ko. Hindi ba noong naniningil ako ng proteksyon? Hindi sinasadyang nakuha ko ang pera ng katiwala ng punong ministro. Kaya mo ako ipinagapos at ginawang asawa sa pangalan. Ikaw pala ang lider ng kanlurang kalye. Sino ka ba? Bakit mo ako ginagapos? Kung pera ang gusto mo, wala ako. Buhay ko na lang. Mas lalong hindi ko ibibigay. Pinilit ako ni ama na magpakasal. Kailangan ko ng taong sasalo ng mga palaso. Bagay na bagay ka. Kung sasalo ako ng mga palaso, dagdagan mo ang bayad. May 12 ng kapatid ako sa kanlurang kalye na naghihintay ng kakainin. Manatili ka sa iyong lugar at huwag kang manggulo. Titiyakin kong mamumuhay ka sa karangyaan. At huwag kang maglakas loob na sumagot-sagot. Madaling mangako. Kahit sino kaya iyon. Kailangan kong dalhin ito para ipagpalit sa buhay ng mga kapatid ko. Paunang bayad, ang hinihingi ko ay buhay nila. Hindi kita pakakawalan. Ito ang perang pandugtong buhay ng 12 ng kapatid ko sa kanlurang kalye. Wala kang alam. Tama. 3 araw nang kinukulong ng mga tauhan ng punong ministro ang mga kapatid ko. Kapag wala silang matatanggap na pera ngayon, bukas, babaliin nila ang mga binti nila. Wala kang alam. 3 araw na silang nakakulong. Para sa isang grupo ng mga hamak na siga. Isinusugal mo pati buhay mo. Mga kapatid ko sila. Hindi ka makaunawa. Napakataas ng tingin mo sa sarili mo. Ikaw, ano ba talaga ang balak mo? Sabi mo kanina, ano mo ang mga kapatid na iyon? Mga kapatid ko. Magkakasama sa buhay at kamatayan. Wala kang alam. Talaga bang isusuko mo ang buhay mo para sa iba? Ang buhay kong ito ay ibinigay sa akin ng mga kapatid ko sa kanlurang kalye. Kaya dapat ko itong ipagpalit sa halaga ng buhay nila. Kung ito na ang huling pagkakataon, may gusto akong sabihin sa iyo. Huwag ka nang magsalita. Ayokong makarinig ng ganoong mga salita. Ubo, ubo, ubo. Patay ako. Tapos na ako. Lagot ako. Naging baliw na babae ako. Chu Chang-kyu. Ikaw. Ako. Ang katawang ito. Katawan ko ito. Maganda ba gamitin, magpalit tayo ngayon din. Ako. Ikaw. Paano tayo magpapalit? Ikaw si Shen Lang. Ako si Chu Chang-kyu. Gamitin mo ang isip mo. Ano ang nangyari kagabi? Tinamaan tayo ng kidlat. Tinamaan tayo ng kidlat kagabi. Kaya nagpalit tayo ng katawan. Paano tayo magpapalit-pabalik? Hindi ko alam. Pero bago iyon. Huwag kang gagawa ng kalokohan gamit ang katawan ko. Magpalit ka na ng damit. Ikaw ang haharap sa korte ngayon para sa akin. Ako ang haharap para sa iyo. Nababaliw ka na ba? Hindi nga ako makalakad ng maayos. Hindi mo kailangang maglakad. Tumayo ka lang doon. Hindi mo kailangang magsalita. Pagkatapos ng seremonya, maaari ka nang umalis. Paano kung may magtanong sa akin? Sabihin mong ipagpaliban muna at pag-usapan sa ibang araw. Unang beses kong magsuot ng palda sa buong buhay ko. At damit pang korte pa. CJ. Naiintindihan ko na. Isusuot ko na. Isusuot ba o hindi? Ibang usapan na iyon. Paano isusuot ang bagay na ito? Isuot mo muna bago ka magtanong. Ikaw. Iabot mo ang kanang kamay mo. Hindi iyan, iyong isa pa. Sumusuko na ako sa iyo.
Sige na. Ayos na rin. Hindi naman pala kasing pangit ng inaakala ko. Sige, aalis na ako. Nasa kanlurang kalye ako. May ipinapapunta ako roon para maghatid ng mensahe. Boss lang, may naghatid ng mensahe mula sa palasyo. May kakaiba kay Zhao Kuan ngayon. Mukhang si prinsesa ang pakay niya. Gaano nakatagal? Nagsimula ito kalahating oras na ang nakalipas. Pupunta ako roon. Kamahalan, unang prinsesa. Kamahalan, sinalanta ng baha ang Jiangnan. Walang laman ang kabangyaman. Kung wala kayong maihahaing solusyon. Ang kapangyarihan ng pagiging tagapamahala. Kung gayon, ako na lamang ang aako ng tungkulin. Huwag mo akong bulahin. Walang pera ang kabangyaman, ikaw ang humanap ng pera. Nagpasok ka ng kabayong dugo at pawis mula sa kanlurang lupain. Gumastos ka ng 8,000 tael. Ang palamuting nasa baywang mo ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 3,000 tael. Tapos sa akin ka magpapakaawa na wala kang pera. Kamahalan, tunay ng labis ang inyong malasakit sa personal kong buhay. Pribadong pag-aari ba iyan? Pawis at dugo ng bayan iyan. Napakagandang pananalita, kamahalan. Itatala ko iyan. Shen lang, huwag kang lalabas. Narito ang mga tauhan ni Zhao Kuan. Lumabas ka pa rin. Mas mabuting pakawalan ninyo agad ako. Kung hindi, tatandaan ko ang mukha ng bawat isa sa inyo. Ang taong ito ay pumasok ng walang pahintulot sa bulwagang Jinluan. Nagpanggap siyang unang prinsesa. Mga kawal ng imperyo sumunod sa utos. Patayin sa lugar. Shen lang. Iyan ang katawan ko. Sige, salakayin ninyo ako. Patayin ninyo siya, agad niyang sinugod ang haligi. Zhao Kuan, kaya mo bang akuin ang kasalanan ng pagpatay sa unang prinsesa? Unang prinsesa, kinukonsinti ninyo ang isang mamamatay tao. Asawa ko siya. Kahit aso, kailangang tingnan muna ang amo. Away mag-asawa ito. May pakialam ka ba? Dahil usaping pampamilya pala. Kung gayon, hindi na ako makikialam. Naku! Muli na namang nanggigipit sa palasyo si Zhao Kuan. Sinasabi niyang naputol ang suplay ng pagkain ng hukbo sa hangganan. Kamahalan, sabihin ninyo kung ano ang dapat nating gawin. Ito. Parang paniningil lang ng proteksyon mula sa mga tindera. Ama, isipin ninyo. Ang Dachu ay isa lamang malaking palengke. Ang mga opisyal ay pawang mga tindero. Kumikita sila sa palengke ninyo. Magbigay lang ng kaunting bahagi, iyon na ang nararapat. Sino ang mga ngahas na hindi magbigay? Ipatawag ninyo ang mga kawal ng imperyo at gibain ang kanilang mga pwesto. Maganda ang salita, pero tama ang punto. Bibigyan kita ng gintong sagisag ng kautusan. Ikaw ang maningil sa utang na ito. Sandali, paano ko sisingilin ang utang na iyan? Kanino tayo magsisimula? Sundin mo ang sarili mong paraan. Sino ang may pinakamalaking utang? Kaninong pwesto ang unang gigibain? Kita mo, wala akong gintong sagisag. Ako, ang prinsesa, ang may hawak nito. Naman, hindi mo man lang ako pinuri. Ayos na rin. Ito ba ang tinatawag mong ayos na? Nakalugay ang buhok mo. Puro makapangyarihang opisyal ng korte ang nasa talaan. Kasama rin si punong ministro Zhao Kuan. Kapag naningil ka, buong korte ang masasagasaan mo. Hindi ka hahayaan ni Zhao Kuan na basta-basta mong makolekta ang mga utang. Ayos lang, mas kinatatakutan ko pang ang hindi siya sumipot. Kung dumating siya, sabay ko siyang sisingilin. Nabalitaan kong kinuha ng kamahalan ang tungkuling maningil ng mga atraso. King Q, may payo ang matandang lingkod sa iyo. Hindi madaling singilin ang utang na ito. May atraso ang ministro ng tanggapan ng pananalapi na 300,000 liang. 300,000 liang ang kanyang utang. May utang na 180,000 liang ang punong ministro. Balak ba ninyong takasan ang inyong mga utang? Kamahalan, kalahati ng buong korte ang nakapwesto sa likod ng ministro ng tanggapan ng pananalapi. Mag-isip ka muna bago ka kumilos. Kalahati ng buong korte. Kung gayon, sabay-sabay ko na rin kayong lilinisin. Mga kawal ng imperial na gwardiya, magtipon kayo. Magdala kayo ng mga sako at panali. Sumama kayo sa akin. Halughugin natin ang tirahan ng ministro ng tanggapan ng pananalapi. Punong Ministro Zhao, tandaan mo ang sinabi mo tungkol sa kalahati ng korte. Mabuting paglalakbay, manugang. Hala! Grabe, ang bahay ng matandang tuso ay tunay na napakalawak.
Mas bongga pa kaysa sa mansyon ng prinsesa. Huwag nang tumingin. Lumabas na ang tunay na bida. Kamahalan, inaapi lamang po ako. Wala po akong kinikimkim na yaman. Malinis ang dalawang manggas ko. Ha ha ha. Malinis ang dalawang manggas, ha? Perlas ng gabi ba ang nakasuksok sa sinturon mo? Kapag tinanggal iyan, sapat na para sa pagtulong sa mga biktima ng sakuna. Handa akong mamatay upang patunayan ang aking katapatan. Kung hindi kita mapapatay ngayon, apo na ang ituring mo sa akin. Heh! Walang laman ang alinggaw sa likod ng pader na iyon. Mga kawan ng imperial na gwardya, gibain ang pader na iyon. Mga kawan ng imperial na gwardya, gibain ang pader. Ang tatak ng ulo ng lobo ng hilagang yan. Nakikipagsabuatan ka sa kaaway. Hihi! O, natuklasan ninyo. Kung gayon, wag na kayong umasa pang makakaalis. 3 dekada na akong namumuhay sa korte na ito. Akala mo ba nag-iisa lang ako sa mansyong ito? Kung gayon, ayos lang. Isama na rin natin ang mga itinago mo sa ilalim ng pader ng iyong bakuran. Sumunod kayo sa akin. Huwag kayong magkakahiwa-hiwalay. Aray! King Q, saklolo. Aray! Aray! Wala man akong panloob na lakas. Sapat pa rin iyon para patayin kayong lahat. Arsh! Bakit ganito kalakas lumaban ang hamak na ito? Lintik! Sobra naman ang tindi niya. Aray! Wala pang nakataka sa akin kapag naniningil ako ng utang. Iyo! Hihi! Hindi ako lugi basta buhay pa ako. Ganoon katama ang hagis ko pero hindi pa rin. Bumalik pa ang gintong laryo. Hindi siya namatay. Balikat ang tinamaan mo. Hindi ang ulo. Sa susunod, tiyakin mong mas maayos ang pakay mo. Itinago ko ang talaan sa kahon ng unang nayari sa Jade. He, nagulat ka ba? Hindi mo inasahan, ano? Chonner! 10 taon ka nang sumusunod sa akin. Hinuli ni punong Ministro Zhao ang mga magulang ng iyong alipin. Wala na akong ibang magagawa, kamahalan. Tumalikod ka sa kanila. Bukas, tumestigo ka sa korte laban kay Zhao Kuan. Titiyakin kong ligtas ang buong pamilya mo. Kamahalan, hindi ninyo kayang talunin ang punong ministro. Ano ang nangyari sa kanya? Nahimatay siya. Ibalik ninyo siya. Buhay pa siya. Mabuti kung ganoon. Wala na. Aray. Ako na ang mamumuno sa kanlurang kalye. Yo, hahaha, Shen lang. Hindi ba pumunta ka roon para maging aso ng unang prinsesa? At ikaw ang lalaban sa akin, hamak na basura. Mga kapatid, baliin ninyo ang mga binti niya. Aray. Aray, aray, aray. Aray. Aray.
Heh! Magkano ang ibinayad sa iyo ni punong ministros Hao? Para ialay mo ang buhay mo para sa kanya. 50. 50 tael na ginto. 50 tael ang ibinayad niya para bilhin ang buhay ng kapatid mo. Ipinagbibili mo ba siya o hindi? Nabunyag na ang lihim niyang pag-ipon ng mga sandata para sa hukbo. Ikaw at ang mga kapatid mong ito ang gagawing mga sangkalan. Akala mo ba ililigtas pa niya ang buhay niya? Buhay ng kapatid ko. Masama man ako, si Dao ba? Hindi ko ipinagkakanulo ang mga kapatid ko. Boss lang, ikaw na ang masusunod sa buong kanlurang kalye. Kamahalan, may mahalagang ulat ang inyong lingkod. Kailangang magtalaga ngayon ang mga tauhan sa kampo ng depensa ng lungsod. Punong Ministros Hao, ano ba ang kinain mo kagabi? Marumi ba ang mga pagkain galing sa kusina ng imperyo? Nagtatae ako kagabi. Alam mo ba? Ha? Kamahalan, walang kinalaman ito sa kampo ng depensa ng lungsod. Paano mong nasabing walang kinalaman? Nanghihina na ang mga binti ko ngayon. Bakit walang kinalaman? Paano ka mamumuno ng hukbo kung sumama ang tiyan mo? May tumawag sa manggagamot ng palasyo. Suriin ninyo si Punong Ministros Hao. Sabihin mo kung ano talaga ang ginawa mo kagabi. Magsabi ka ng totoo. Kamahalan, hindi sumama ang tiyan ng inyong lingkod. Isa, dalawa, tatlo. Dibdib, aray, aray, aray. Dibdib, aray, paa, aray, dibdib, aray, 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 aray. Bumalik kayo at sabihin kay Ishaukuan, huwag na siyang magpadala ng ganitong mga tauhan. Tumatanggap ng bagong tauhan ang boss siya ng kanlurang kalye. Aray. Ah! Ikaw si Shen lang. Bakit parang namumula sa galit ang mukha ni Punong Ministros Hao? Totoo ngang sumama ang tiyan niya. Kamahalan, lubos na makatwiran ang inyong sinabi. Tunay ngang sumama ang tiyan ng inyong lingkod. Kung gayon, dapat munang magpahinga ng mabuti si Punong Ministros Hao. Ako na ang mamamahala sa pagtatalaga sa kampo ng depensa ng lungsod. Sige, tingnan natin. Tapos ka na ba? Wala na sa looban. May isa pa sa bubong. Ilan pa ang natitira? Isa, pero hindi siya mamamatay tao. Buhay ng unang prinsesa. Kukunin ko ang buhay mo. May nagtanong ba sa akin kung gusto kong galawin siya? Wala akong panloob na lakas, pero napigilan ko ang atake ng prinsipe. Hakbang ng lumilipad na dragon, estilong espada ng Jinghong. Si Tobali, prinsipe ng hilagang yan. Ito ang lihim na teknik ng maharlikang pamilya ng Dachu na hindi ipinapasa sa iba. Isa kang hamak na manugang mula sa kalye. Paano mo nalalaman ang natatanging teknik ni Chu Changqiu? Sino ka ba talaga? Nakakatuwa ka. Nagbago na ang pasya ko. Kayong dalawa ay mananatili rito. Kung ganoon, dito na lang tayo. Wala rin naman akong balak umalis. Ako si Tobali, sugo ng hilagang yan. Sa utos ng aking hari, inihahatid ko ang liham ng aming bayan. Ipabatid ninyo ito sa inyong nakatataas. Unang prinsesa, kamahalan. Napadalaw lamang ako upang bumisita. Aray. Narinig kong umabot na sa antas ng himala ang iyong kasanayan sa pakikipaglaban, unang prinsesa. Kaya naparito ako upang humingi ng aral. Aray. Kung gusto mong galawin siya, lampasan mo muna ako. Isang bantay lang, pero napigilan ang nakamamatay na lakas ng prinsipe. May ibubuga ka pala. Bukas, pagsapit ng tanghali. Bulwagan ng pagsasanay sa kabisera. Isang pampublikong laban. Kung wala kang lakas ng loob na pumunta, magbabayad ng kusa ang Dachu ng 1,000,000 pilak. At ipapadala pa ang unang prinsesa sa hilagang hangganan para sa kasal pang kapayapaan. Hahaha, lagot na, lagot na. Hindi pa nga ako nakapatay ng manok. Bukas, ikaw ang lalaban. Ha, ako. Ano ang ilalaban ko? Prinsipe iyon ng hilagang yan. Kayang paliparin ng kamao niya ang bungo ko. Pero hindi naman kailangan ganyan ang kaba mo. Mamayang gabi, tuturuan kita sa likod bahay.
Tingnan mong mabuti. Ito ang unang anyo ng estilong espada ng Jinghong. Bukas, ito ang unang galaw na gamitin mo. Sige, susubukan ko. Walang silbi, henyo sa sining ng pakikipaglaban ang katawang ito. Bakit sa iyo, para kang matigas na tabla? Nangongolekta ako ng bayad sa proteksyon. Hindi ako tagahawak ng espada. Turuan mo naman ako ng magagamit ko, pwede ba? Ha? Ay, pamilyar ako rito. Ipinahiya mo ng husto ang mukha ng maharlikang pamilya. Iwinasiwas ang kanang kamay na parang dumadaloy na ulap at tubig. Sumipa mula sa ilalim. Isang hampas na kasing bilis ng ihip ng hangin. Halika, halika. Huwag kang mag-alala. Naitapon ko na ang dati kong pagkamadulas magsalita. Ngayon, hindi na kita ipapahiya. Alaynan. Naparito ako para maningil ng bayad sa proteksyon. Hindi para magpakamatay. Hahaha, iyan na pala ang unang prinsesa ng Dachu. Bumalik ka na lang at magburda, hahaha. Ano? Ha? Ahem. Kasuklam-suklam. Naku po. Nahuli rin kita. Tabi, tabi. Iyan na pala ang prinsipe ng hilagang yan. Hindi ako makapaniwalang nanalo talaga ako. Simula ngayong araw. Ang 30,000 pulubi sa kabisera ay sakop na ng kanlurang kalye. Iyan si Kuya siya na naman. Kahit gaano ka kapangyarihan sa kanlurang kalye, hindi mo kami mapapasunod ng mga pulubi. Mga kapatid, ihatid ninyo ang bisita. 15 taon na ang nakalipas, ipinagbili ang anak mong babae sa Jiangnan. 15 taon mo na siyang hinahanap. Xiao Kui na ang pangalan niya ngayon. Nagtatrabaho siya bilang bordadora sa paggawaan ng tela ng sushaw. Ikaw, paano mo nalaman? Ano mang gustong malaman ng mga taga-kanlurang kalye, nalalaman nila. Kung buhay pa ang tao, malalaman din ng mga taga-kanlurang kalye. Tulungan mo ako at tutulungan din kita. Boss Shen, ano po ang ipinagagawa ninyo sa amin? 3 ulat bawat araw. Mga kilos ng mga opisyal ng 6 na kagawaran. Pati ang pagpapalit ng mga bantay ng hukbong pananggo ng lungsod. Bawat kilos ng mga sugo mula sa ibang lupain. Kahit ilang beses silang gumising sa gabi, dapat alam ko. Huwag kayong mag-alala, Boss Shen. Simula ngayong araw. Ang mga mata ng 30,000 pulubi sa kabisera ay magiging sa inyo na. Kapag sinabi ni Kuya Hong, iyon na ang masusunod. Nabulag ba ang mga mata mong parang sa aso, umalis ka. Hayop ka, maglakad ka ng tumitingin sa dinaraanan mo. O, hindi ba iyan ang katiwala ng tanggapan ng punong ministro? Bakit ka nananadya at bumabangga sa mga tao sa gitna ng daan? Gusto mo bang ipahuli kita sa mga bantay? Kamahalan, patawarin inyo ako. Nagmamadali po ang inyong abang lingkod. Hindi ko po sinasadya. Umalis ka na, umalis ka na. Sa susunod, tumingin ka sa dinaraanan mo. Ano na naman ang pinaplano mo, Zhao Laoding? Tingnan mo mismo. Nagpalit na ang mga bantay ng lungsod. Kontrolado na ang siyam na tarangkahan. Sa seremonya ng pagsamba sa langit, lipulin sila hanggang sa ugat. Sino ang kanilang tatarget sa seremonya ng pagsamba sa langit? Hindi ko alam, ngunit hindi ikaw ang pakay. Ako, ang emperador, ang pakay nila.
Kamahalan, nagkaroon ng butas ang hanay ng mga nagpapaputok ng paputok. Nabigo ang inyong lingkod sa pagbabantay. Hinihiling ko sa kamahalan na parusahan ako. Sige, ikaw na. Natuklasan ng kamahalan sa mga nalalabing pulbura ng paputok. Ang isang tanda mula sa tirahan ng prinsesa. Tanda ng prinsesa. Huwag sabihin na balak niyang paslangin ang emperador. Esan. King Q. Mauna ka nang bumalik. Mabuti, babalik na ang prinsesa. Kamahalan, napakaraming kaduda-dudang bagay sa insidenteng ito. Ngunit sangkot dito ang seguridad ng pamilya ng imperyo. Buong tapang na iminumungkahi ng inyong lingkod. Na ipatawag muna ang prinsesa sa kanyang tirahan upang manahimik habang isinasagawa ang investigasyon. Ipinahihintulot ko. Prinsesa, asawa ng prinsipe. Ito ang utos ng emperador. Kailangan ninyong magsiping ngayong gabi. Bukas ng umaga, kailangan kong magbigay ng ulat. Bakit ang pakialamero mo? Pati ba naman kung sino ang matutulog, pinakikialaman mo? Matulog ka sa kama, ako sa sahig. Huwag kang tatawid sa hangganan. Gunting bato papel. Sino bang may gusto sa iyo, hindi ba? Sino bang may gusto sa malas na katawan kong ito? Sino bang may gusto sa malas na katawan? Bakit mo piniling maging prinsesa? Hindi ka ba napapagod? Pagod. Pero wala akong pagpipilian. Ako rin, wala akong pagpipilian noon. Sa kanlurang kalye na ako ipinanganak. Pero pinili kong maging lider ng gang. Kahit paano, napoprotektahan ko ang ilan kong kapatid. Pinoprotektahan mo rin ako ngayon. Iba iyon. Katawan ko ang katawan mo. Kapag namatay ka, hindi rin ako mabubuhay. Ang tigas ng bibig mo. Sino ang matigas ang bibig? Sinasabi ko lang ang totoo. Esan. Hindi lang basta katotohanan. Hindi lang basta totoo. Sa halip, lalo pa itong lumalim ng kaunti. Lalo pa itong lumalim ng kaunti. Sa halip, tila lalo pa itong lumalim ng kaunti. Bakit ka tumatawa? Ano namang nakakatawa? Hindi ako tumatawa. Salamat. Salamat. Mahalagang balita. Nalagpasan ni Tobali at ng kanyang sandatahang lakas na 100,000 ang dalawang lungsod. Ano? 100,000 kawal. Wala bang silbi ang lahat ng general sa mga hangganan? Kamahalan, maghinahon po kayo. Sa palagay ng inyong lingkod, ang pinakamahalaga ngayon ay magtalaga ng isang commander. Sino mang makapipigil kay Tobali, ay siya ang dapat humarap sa labanan. Kamahalan, karamihan sa mga general sa korte ay matatanda na. Iisa lamang ang makapagliligtas sa ganitong panganib. Sino? Ang Prinsipe Gongmei na tila may basbas ng mga Diyos. Ang prinsesa mismo na tila may basbas ng mga Diyos. Lubos na pagkatalo kay Tobali. Lubos na pagkatalo kay Tobali. Kung ang prinsesa ang mamumuno sa hukbo, manghihina sa takot ang hukbo ng kaaway sa sandaling mabalitaan ito. Tama po. Hinihiling ko sa prinsesa na pamunuan ang hukbo. Ako. Ako ang mamumuno, hindi ko nga kabisado ang buong mapa ng kabisera. Hindi ko alam kung sa silangan o kanluran dapat magtungo ang malaking hukbo. Masyado kayong mapagkumbaba, prinsesa. Noong sukpuin ninyo ang paghihimagsik, kayo ang nagplano at nag-ayos ng buong kampanya. Ang prinsipe ng hilagang yan ay personal mong tinalo. Nasa bingit ng kapahamakan ang bayan. Kamahalan kung kayo ay tatanggi. Baka hindi mapalagay ang buong korte at bayan. Ito ang banal na utos. Naiintindihan ko, ni ang buong mapa ng kabisera ay hindi ko kabisado. Hindi ko nga alam kung sa silangan o kanluran dapat magmartsa ang hukbo. Ako ang gagawa ng diskarte. King Q. Ito ang banal na utos. Sige, naiintindihan ko na. Lagot tayo. 100,000 kawal. Malulunod ako sa laway ng mga ito. Tumakbo ka. Kailangang tumakbo. Takbo. Sa ilalim ng langit, lahat ng lupain ay pag-aari ng hari. Akala mo makakatakas ka. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Sa katawan mong ito, hindi ka man lang makapatay ng manok. Hindi ako marunong makipagdigma, ako marunong. Bakit ka nagpapanik? Hindi ka marunong makipagdigma, pero ako marunong. Ang ayos ng hanay ng hukbo ng hilagang yan. 7 taong gulang pa lamang ako nang sunod-sunod nang dumating ang mga malas. Tumayo ka lamang sa ilalim ng watawat ng commander at huwag gagalaw. Ako na ang bahala sa natitira. Sigurado ka ba? Kailan ba ako naging hindi seryoso?
Bilang kapalit mo, ako ang pinakamagaling na mandirigma. Umalis ka na. Sa larangan ng digmaan, sundin mo ang utos ko. Kapag nagkagulo ka, ako mismo ang unang tataga sa iyo. 11. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang magbibigay ng utos, ako ang susunod. Hindi ako kikilos ng padalos-dalos. Itago mo ang balumbon. Magagamit pa natin yan. Huyang, seryoso ka bang susunod sa kanya? Sa mismong larangan ng digmaan, susunod ka talaga sa kanya. Sigurado ka bang hindi ko guguluhin ang lahat? Tumayo ka lamang doon. Magtiwala ka sa akin. Sige, naniniwala ako sa iyo. Ah! Anong amoy ng lugaw na ito? 100 lina ang nilakbay ng hukbo ng kamahalan. Ni tubig o bigas ay wala pang nakakapasok sa katawan. Sandali, amoy amag ang lugaw na ito. May amoy rin itong gamot. Walang bigas. May hinalo pa itong pulbos na nagpapalambot ng buto. May nagtatangkang lasunin tayo. Si Zhao Quan ito. Si Zhao Quan ang may pakana nito. Huwag kayong mataranta, hindi maaaring inumin ang lugaw na ito. Mga kawal, selyuhan ang palayok ng lugaw. Kamahalan, noong inilagay sa bodega ang mga suplay. Personal itong sinuri ng inyong abang lingkod. Puro bagong ani ang lahat. Noong magsagawa ka ng pagsusuri. May dumating bang tauhan mula sa tanggapan ng punong ministro? Dumating po. Dumating sila. Ang sabi nila, magdadala sila ng dagdag na suplay. Kaya hindi mo man lang sinuri ang mga dagdag na suplay. At ipinasok mo agad sa bodega ng hindi sinusuri. Tumayo ka. Dalhin mo ako sa talaan ng mga suplay na ipinasok sa bodega. Kung ganoon, iinumin pa ba natin ang lugaw na ito? Hindi na. Mamayang gabi, tuyong pagkain ang kakainin ng lahat. Kaninong karito ng suplay ang malinis? Ipabuhat ninyo rito sa mga tauhan. Bantayan ninyo siya buong gabi. Huwag ninyo siyang hayaang umalis sa kampo ng mag-isa. Kumain muna tayo. Kapag busog na, saka natin pag-usapan. Tungkol sa mga suplay, susulat ako bukas at magtatanong sa kabisera. Ah! Bukas, hanapin natin ang mga mangangalakal sa itim na pamilihan. Kapag may nangyaring aberya, tandaan mo, tumakbo ka. Huwag mo na akong intindihin. Kapag may nangyari sa iyo sa harap ko, sa tuwing kakain ako mula ngayon, maaalala kita. Isinusumpa mo ba ako? Sumpa man o hindi? Bukas malalaman natin. Kamahalan, narito ang lahat ng 30,000 danang pagkain. 500,000 pilak. Asawa ko, kalahati ng buhay ko ang inipon ko para rito. Tingnan mo nga. Totoo nga ang pera. Kamahalan, napakabilis ninyong kumilos. Sugod, sunugin ang bodega ng suplay. Kumilos na. Kamahalan, bumabati sa inyo ang aking Panginoon na si Tobali. Lintik. Misis, mukhang nalunod na ako sa sabaw. Takbo. Saan tayo tatakbo? Nakalagpas na tayo sa kanila. Nakalagpas na tayo sa kanila. Hindi tayo nasundan. Kung ganoon, masasabi bang buhay pa tayo kahit pansamantala? May daan pa habang pasulong tayo kahit sa ngayon. Kung ganoon, umalis na tayo. Huwag nating hayaang maging habang buhay ang pansamantala. Kung hindi ka unang prinsesa. Kapag may tindahan ka, hindi mo kailangang gumising ng maaga. Hindi mo rin kailangang magsuot ng kasuotang panghukuman. Kung ganoon, katulad ko ka rin. Magpahinga ka muna. Tayo na. Gaano katagal tatagal ang mga bitag na inilagay mo? Sapat na ang 30 sandali. Ilan pa ang ganitong bitag? Ito na ang huli.
Ah! 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 Aray, lintik na sakit ito. Shen lang. Patay tayo. Katawan mo ito. Nasira ko ito. Magpapakasal ka pa naman balang araw. Tumahimik ka. Hepe ng lungsod, wag mo akong guluhin dito. Kapag nasugatan ka, habang buhay kitang hindi mapapatawad. Ah! Mula pagkabata hanggang ngayon. Itinuring ako ng ama bilang isang matalas na sandata. Itinuring naman ako ng mga opisyal bilang sagisag ng kapangyarihan. Ikaw lamang ang nagtanong kung pagod ba ako. Shen lang. Ano ang sinabi mo kanina? Iyong tungkol sa matalas na sandata. Mali ang pagkakarinig mo. Mabuti at nagkamalay ka na. Hindi ako nagkamali ng dinig. Umalis tayo bago tayo maabutan ng mga humahabol. Kaya mo pa bang maglakad? Kung kaya, maglakad ka. Mabagal nga lang. Ayos lang kahit mabagal. Huwag ka lang mamatay sa likod ko, ayos na. Naku, bakit hungkag ang pader na ito? Hindi ito basta pader. Mailihim na lagusan. Saan patungo ang loob nito? Hindi ko alam pero mas ligtas ito kaysa rito. Ikaw ang manguna. Lintik, bodega ito ng suplay ng kalaban. Pinaliligiran tayo nito bali. Kahit sa panaginip niya, hindi niya ito maiisip. Nakarating na tayo sa pinakalikuran niya. Sunugin natin ang lahat. Sunugin natin ang lahat. Kaya mo ba? Magsunog lang ng supply, hindi kailangan ng mahika sa pakikipaglaban. Kung ganoon, bumaba ka na. Pagkasunog, umalis agad. Ikaw ang manguna, ako ang magsisindi. Hindi pa lubusang gumagaling ang sugat mo. Pagkasunog, umalis tayo. Huwag kang magpabida. Ikaw ang nagsabing sunugin ko ito kanina. Ngayon sinasabi mong huwag akong magpabida. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong huwag kang mamatay. CJ, ikaw ang mag-utos, ako ang susunod. Pagkasunog, tumakbo na tayo. Tapos na ang sunog. Nasunog na ang ipinautos mo. Naisagawa ko na ang lahat. Kamahalan, prinsesa, binabati ko kayo. Panginoon, binabati ko kayo sa tagumpay. Binabati ko kayo sa inyong maringal na tagumpay. Naghanda ang kamahalan ng piging sa palasyo. Naghihintay siya sa inyong dalawa. Napakagalang naman niya. Sinusubukan niyang ilayo ang tigre sa bundok. Kamahalan, prinsesa. Panginoon, binabati ko kayo sa inyong tagumpay. Naghanda ng piging ang kamahalan sa palasyo. Sadyang hinihintay kayong dalawa. Ay, napakagalante naman. Sandali, nililinlang niya tayo para mailayo tayo sa pugad. May utos ang kamahalan. Hinihiling po na pumasok kayong mag-isa sa palasyo upang humarap sa kamahalan. Magtatayo muna ng kampo ang malaking hukbo sa labas ng lungsod. Sige, ako na ang bahala. Ako ang papasok. Manugang, maghintay ka muna. Ang unang prinsesa lamang ang ipinatawag ng kamahalan. King Q, mahusay ang ginawa mo sa pagsupil sa paghihimagsi. Pinupuri ka ng buong korte. Sinasabi nilang ikaw ang haligi ng Dachu. Ako ang humarap sa panganib. Ngunit, King Q,
Hawak mo ngayon ang 100,000 kawal. Ang alam ng mga mamamayan ay ang unang prinsesa. Hindi nila ako kilala. Sa tingin mo, makakatulog pa ng mahimbing ang emperador na ako. Ama, napag-isipan ko na. Napag-isipan ko na rin. Napakalaki ng iyong ambag at kapangyarihan. Hindi na maaaring may isang hamak na manugang na tagakanto sa tabi mo. Pipili ako ng mas angkop na mapapangasawa para sa iyo. Maaari itong maging prinsipe ng hilagang yan. O kaya ay anak ng isang dakilang angkan sa kabisera. Dapat kang magpakasal sa isang taong karapat-dapat sa iyo. Ama, ano po ito? Para ito sa ikabubuti mo. At para rin sa ikabubuti ng buong kaharian. Masyado kang malakas. Hindi ko ba pwedeng hayaang may isa pang katuwang sa iyong likuran? Katuwang. Ang ibig po ninyong sabihin ay si Shen lang. Naipag-utos ko na. Bumalik ka na at magpahinga. Naunawaan ko po, ama. Shen lang. Sabi niya, masyado raw akong malakas. Sabi niya, hindi ka maaaring manatili sa tabi ko. Pipili raw siya ng ibang mapapangasawa para sa akin. Ano raw ang sinabi niya? Takot siyang tulungan mo akong maging mas malakas pa. Talagang mayabang ka. Tama naman ang sinabi niya. Totoo namang tinutulungan mo akong lumakas. Dumating na po. May utos ang kamahalan. Hinihiling na pumasok kayo sa bulwagan mula sa gilid na tarangkahan. Nauunawaan ko na. Ngayong araw, nagpalabas ako ng isang kautusan. Pinawawalang bisa ko ang iyong katungkulan bilang manugang ng imperyo. Shen lang, simula ngayon ang tirahan ng prinsesa. Manugang. Sino ang mga ngahas humipo sa lalaki ko? Sino ang mga ngahas kumuha sa asawa ko? Ang kapal ng mukha mo, anong gayuma ang isinubo sa iyo ng hamak na iyon? Ako ay kanya. Ako ang taong para sa kanya. Ako ay tunay na sa kanya. Ako ang taong para sa kanya. Hindi ko babawiin ang kasal na ito. Nag-alsa ang mga bantay ng palasyo. Dakpin ninyo siya para sa akin. Dakpin ninyo siya para sa emperador. Ipasok siya sa piitan ng imperyo, sa selda ng mga bilanggo. Sige, sige, piitan lang naman iyan. Hindi naman ito ang unang beses kong makulong. Ginawa mo ito para sa akin. Tatandaan ko ito. Ano ang tatandaan mo? Bumalik ka at sumulat ka na lang ng magandang katibayan na mabuti akong asawa. Salamat. Mrs., sa tingin mo ba bukas ng umaga? Buburahin tayo ng tatay mo sa mapa. Hindi niya kayang patayin ako. Kung ganoon, bakit niya tayo ikinulong? Dahil natatakot siya. Natatakot saan? Natatakot siyang mas mahusay talaga sa kanya ang anak niya. Natatakot siyang masyado akong malakas. Natatakot siyang manatili ako rito. Natatakot siyang tulungan mo akong maging mas malakas pa. Ganoon na talaga siya noon pa man. Noon, akala ko, natural lang iyon. Ipinapadala kita. Ano ba ito? Noong nasa kanlurang kalye pa ako. Kapag marami ang mga tauhan ko. Ibig sabihin, may makakain ang mga sumusunod sa akin. Marami ka na ring ipinadala sa kabilang buhay. Wala kang alam. Wala naman akong ipinadala kundi ikaw. Walang anuman. Matulog ka na. Salamat. Ang hari ng langit at ang tigre ng lupa. Isa't kalahating metro lang ako, pero may dating. Ate, may malaking gulo. Ang barbarong prinsipe ng hilagang yan ay sumugod sa palasyo, kasama ang kanyang mga tauhan. Napapaligiran ang kamahalan sa bulwagang Taihe. Ano? Lalapatan nito bali ng pataksil na saksak ang amang emperador. Ama mo iyon. Ililigtas ba natin siya? Ililigtas. Kung gayon, umalis na tayo. Sasamahan kitang iligtas ang ama mo. CJ.
Pagdating natin sa unahan, ikaw ang mag-uutos, ako ang bahala sa iba. Kaya mong asikasuhin ang iba, di ba? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa iba. Hindi man ako magaling magplano, marunong naman akong lumaban. Ek, pumasok sa palasyo. Ililigtas ang emperador. Nakarating na ang lahat. Sabihin mo ang susunod na hakbang. Sulong. Kumpleto na. Kamahalan, hindi sa gisag ng hukbo ang kinikilala ng mga bantay, kundi dugo. May batong sumusubok ng dugo sa taimyaw. Patakan ito ng dugo ng angka ng imperyo. Kapag nagliwanag ang bato, makikilala ng mga bantay ang tunay na pinuno. Pampalito lamang ang sagisag ng hukbo. Kahit mapasa kamay ito ng iba, hindi nila mapakikilos ang hukbo. Iyan ang patakarang itinakda mismo ng kamahalan noon. Kumpleto na silang lahat. Esan, makinig ang buong hukbo sa utos. Iligtas ang kamahalan. Takbo. Bitag iyan. Bakit tayo tatakbo? Tobali, hamak at tusong duwag ka. Kung may tapang ka, sa akin ka humarap. Lumuhod kayong lahat. Gusto mong gawing bihag ang isang tao. Mas mahalaga ako kaysa sa hawak mong bihag. Ha ha ha. General Tobali. Masyado kang mabagal sa ataking iyon. May ibubuga ka rin pala. Mag-ingat ka sa kaliwa niyang kamay. Hindi mo siya kayang talunin. Pero hindi ko naman sinabing lalaban ako sa iyo. Kung gayon, lumaban ka. O, bahala ka. Ingatan mo ang ama mo. Ah, itatala ko muna ang utang mo ngayon. Narito ang batong sumusubok ng dugo. Chu Chunkyu. Naiintindihan mo ba? Kung gayon, ako na ang gagalaw. Nakumpirma na. Ayan, sabi ko na sa iyo. Ako si Shen Lang. Shen Lang, ikaw pala ang tunay na itinakdang prinsesa. Buong buhay kong kinuwenta ang lahat. Pero may isang bagay akong nakaligtaan.
Kagustuhan ito ng langit. Ah, bitawan ninyo siya. Hindi na siya makakatakas. Ha ha ha. Isang palaboy at isang manugang na lalaki. Ano ang gusto mo? Makisama sa kamatayan. Napakagulo ng damdamin at nabunyag ang lihim ng hilagang lupain. Iyon na ang huli nating buhay. Tingnan mo, lumilipad. Tingnan mo ang lumilipad na karwahe. Tingnan mo, lumilipad si Fee. Grabe, muntik na tayo kanina. Ayos na. Ligtas na tayo. Nakalimutan kong asikasuhin ang mga papeles. Ngayon mo lang naintindihan. Kasabwat kayo. Wala na si Zhao Quan. Bumalik na si Chu Changqiu. Panahon ng magpalit ng larangan. Talo tayo. Eh, hindi pa ako nakaranas ng ganito. Kung ganoon, bakit hindi ka tumakbo? Kung makakatulog ka pa, matulog ka muna. Huwag kang matakot. Narito ako. Eh, kung ito na ang huli nating yakap. Di yakapin mo ako ng mahigpit.
Ah, bumalik ka. Nagpapanggap ka na namang makapangyarihan. Ngayong araw, lilipulin ko kayong lahat. Impossible. Dito na nagtatapos ang landas mo. Ah, may natitira pa akong lihim na pamamaraan ng nag-aapoy na dugo. Hayaan mo muna akong magpaliwanag. Sige, magsalita ka. Patayin mo ako. Kung ganoon, papuntahin ninyo sila. Anong tunog iyon? Wala nang lumapit ka. Gumalaw siya ng kaunti. Ano ang ginalaw niya? Isang napakaliit na bagay. Naipanangga ko ang isa. Naipanangga mo ang isa. Hindi ba nakatayo pa rin ako? Nasira ang mga ugat ng prinsesa at ng kanyang asawa. Sobra ang nawalang dugo. Wala nang palatandaan ng buhay. Wala na akong magawa, kamahalan. Nangako kang aalagaan mo ako habang buhay. Magising ka, pakiusap. Kamahalan, naroon pa rin sa iyong katawan ang kapangyarihan ng kulog. Ramdam ko ito. Mapoprotektahan nito ang iyong mga ugat. Ah! Magdamag kang nagbantay. Loko ka, muntik mo na akong patayin sa takot. Aba, pagkagising ko, balak mo agad patayin ang asawa mo. Hindi pwede yan. Sa susunod, ikaw naman ang mag-aalaga sa akin. Heh! Panaginip lang. Pwede na rin. Ayos din iyan. Panaginip lang naman kaya panaginip lang. Gutom ka na ba? Parang naaamoy ko na ang pagkain. Bumili tayo ng mga tindahan sa kanlurang kalye gamit ang 10,000 tael na ginto at magbukas ng hotpot na kainan. Magbubukas ka ng hotpot na kainan. Nais kong gamitin ang 10,000 tael na ginto para bilhin ang lahat ng tindahan sa kanlurang kalye at magbukas ng hotpot na kainan. Ako mismo ang magpapakulo ng sabaw. Ang prinsesa mismo ang maghahalo ng sarsa. Naisip ko na ang pangalan. Hotpot na pangmaharlikang karangalan. Hahaha, napakaganda ng pangalang hotpot na pangmaharlikang karangalan. Magtira kayo para sa akin ng isang pribadong silid na pangmaharlika. Saludo ako sa pagdating ng unang prinsesa. Ang kabayuhang tagapagtanggol ng kaharian.
Dumating na ang hipag. Ha 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 ha. Ah, ikaw. Ako. Noong una, ikaw ang gumapos sa akin at nagdala sa akin dito. Napakaiksi naman ng pulang karpet na ito. Ha 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 ha. Maiksi, ano ang maiksi? Mula sa umpisa ng kalye hanggang sa dulo nito. Sapat na para lakarin mo ng habang buhay. Tandaan mo ang sinabi ko. Kapag nagsalita ako, tinutupad ko. CJ. Ha ha ha. Ha ha ha. Nakarating na tayo sa dulo. Dito ka na lang tumayo. Huwag ka nang umalis. Daan lang kayo, huwag palampasin. Grand opening ng Royal Hotpot, swerte at kasaganaan. Kapag hindi masarap, walang bayad. Libre na. Kapag hindi masarap, walang bayad. Haha. Aba, si Boss Chu pala. Ang nipis na pagkakahati mo sa sibuyas. Baka mabilaukan ang mga customer. Nga, baka mabilaukan ang mga bisita. Tumahimik ka. Kung tutulong ka, pumasok ka. Kung hindi, umalis ka. Heh. Kamahalan, mas matindi pa ang anghang ng pagkain dito sa bayan. Kaysa sa mga lutuing inihahain sa palasyo, hindi ba? May malasakit ka rin pala, binata. Bumaba ka na. Huwag mong abalahin ang aking pagkain. Mag-ingat kayo. Bumalik kayo ng mas maaga sa susunod. Itatabi ko para sa inyo ang laman ng palayok. Malapit ng dumilim. Nagugutom na ako. Tingnan mo tayo. Ang saya ng buhay natin araw-araw. Noon, akala ko. Kailangan kong kumita ng napakaraming pera. At maging tanyag sa buong mundo para masabing may narating ako. Pero ngayon, pakiramdam ko. Pagkatapos ng isang buong araw na pagpapakapagod, ang magkaroon ng lugar na makakain ng mainit na kanin. At may kasamang kumain ng hotpot. Iyon na ang tunay na tagumpay. Kung ganoon, napakatagumpay ko pala sa buhay na ito. Sana ganito na lang palagi. Noon, ano ba ang tingin mong tagumpay? Noon, akala ko sapat nang maprotektahan ko ang kanlurang kalye. At ang ilang kapatid natin para masabing may narating ako. Kung ayaw mo pang bumaba, mananatili akong nakaupo rito kasama mo. Pero huwag kang magsisisi bukas ng umaga. Ah! Itinatago mo pa rin ito. Kalokohan. Ito ang unang pagkakataong may ibinigay akong pangako ng pag-ibig sa isang taong nakilala ko. Paano naman ang kabayaran sa mga ninakaw mong gamit? Sapat na ba ang buong buhay ko para mabayaran ka? Itabi mo na ito. Q. Hawakan mong mabuti. Kita mo kapag naghihiwa ako, laging eksakto. Tanga. Shen lang. Narito ako. Salamat sa iyo. Bless you. Boss Shen, hindi pa tapos ang usapan sa utang mo.
Kapag natapos na, ipapakita ko sa iyo ang sahod ng mga nagtatrabaho sa tindahan. Naibigay ko na iyon sa simula ng buwan. Hindi ako narito para maningil. Narito ako para maghatid ng balita. May bagong tindahan sa kanto. Hotpot din ang tinda nila. Mabilis dumami ang nagtatanong tungkol sa kanila. Anong araw sila nagpapahinga? Ano ang hitsura ng may-ari? Araw-araw siyang nagpapalit ng tauhan. Karaniwan, anong oras sila nagsasara? Anong araw sila nagpapahinga? Baka nag-iisip lang ako ng sobra. Naiintindihan ko. Gawin na ninyo ang dapat gawin. Nagyayabang ka na naman. May nagtatanong tungkol sa tindahan. Sino? Sabi nila may taong nakabalabal. Na naglalakad ng walang anumang ingay. Ano ang pinuntahan mong tingnan kanina? Wala naman. Ilagay mo na ng maayos.